kalikasan, mabuti ang lahat ng ginawa. Pinagyaman at pinagpala, ang tao'y kanyang nilalang, kalarawan kawangis niya, at kahit hindi naging tapat, ay kanya pa ring minahal. Halina tayong lahat ay umawi sa Panginoon, tayo ay magpuri, pagkat ating nakita ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. upang tayo maging marapat sa misang ito. Halina't magsisimula sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa lusa kahit taasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagtahangan, sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong nanak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulugod sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa iwalhati ng Ama. Amen, amen, Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Magdasal natin ang mga OFW, ang mga tumutulong sa atin. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, ipinahahayag ng Panginoon na ang kanyang lingkod ay tatanggap ng parusa ng marami para sa kanilang kapatawaran. At matapos ang mga pagdurusa, ay lalasap siya ng ligaya. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Sinabi ng Panginoon, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal,
Makikita ang lahing susunod sa kanya, at sa pamamagitan niya'y maisasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng pagdurusa, lalasap siya ng ligaya, malalaman niyang hindi nawalan ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang aking tapat na lingkod at lubos kong kinalulugdan ang siyang tatanggap sa parusa ng marami, at alang-alang sa kanya, sila'y aking patatawarin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Panginooy tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang ating pag-asa ay nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na aming makamit, o poon ng iyong wagas na pag-ibig, yamang ang pag-asay sa iyo nasasalig. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Sa ikalawang pagbasa, hinihimok tayong lumapit kay Jesus na nakauunawa sa ating mga kahinaan dahil siya rin ay tinukso sa lahat ng paraang tulad natin. Naghirap din siya bago tamuhin ang tagumpay. Ang salita ng Diyos mula sa aklat sa mga Hebreo. Mga kapatid, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Yamang meron tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harap ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote nating ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat sa lahat ng paraay tinutukso siyang tulad natin, ngunit hindi nagkasala. Kaya't huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos, at dooy kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. The Son of Man came to serve and to give his life as a ransom for many. Hallelujah, 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 hallelujah. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. James and John, the sons of Zebedee, came to Jesus and said to him, "Teacher, we want you to do for us whatever we ask of you." He replied, "What do you wish me to do for you?" They answered him, "Grant that in your glory we may sit one at your right and the other at your left."
Jesus said to them, "You do not know what you're asking. Can you drink the cup that I drink, or be baptized with the baptism with which I am baptized?" They said to him, "We can." Jesus said to them, "The cup that I drink, you will drink, and with the baptism with which I am baptized, you will be baptized. But to sit at my right or at my left is not mine to give, but is for those for whom it has been prepared." When the 10 heard this, they became indignant at James and John. Jesus summoned them and said to them, "You know that those who are recognized as rulers over the Gentiles lord it over them, and their great ones make their authority over them felt. But it shall not be so among you. Rather, whoever wishes to be great among you will be your servant. Whoever wishes to be first among you will be the slave of all. For the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many." Sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Welcome po sa Our Lady of La Salette Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. Kasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. So narinig natin sa ating binasang Ebanghelyo ang pagnanais ng mga disipulo ni Kristo na makaupo sa tabi niya, sa kanan niya, sa kaliwa niya. Nilahat ko na, bagamat ang obvious lang ditong humingi nung una ay yung dalawa. But then later on, mapapansin ninyo, naggalit yung 10 sa dalawa. Hindi dahil nahiya sila sa request ng dalawa, kundi dahil yun din sana ang request nila eh. Naunahan lang sila. And so basically, lahat sila gustong mapalapit kay Kristo. Yun naman ang pupwede nating maging literal na interpretation. Sa pag-upo sa kanan at sa kaliwa ni Kristo, gusto nilang mapalapit sa Kanya, nang sa gayon, maambunan sila, mahawahan sila ng kaluwalhatian, kadakilaan niya kapag siya'y naghahari na. Pero pansinin po ninyo, hindi naman naggalit si Kristo. Hindi naman niya sinabing, "Ano ba kayo? Medyo makapal lang face, ha?" Hindi. Sapagkat kung tutuusin, yun naman talaga ang gusto niya. Na sila at tayo na rin ay mapalapit sa Kanya. Na sila at tayo balang araw ay makahati sa kaluwalhatian, kadakilaan niya kapag siya'y naghahari na. Yun nga lamang, ibang kadakilaan ang nasa isip niya at ibang paraan ang nasa isip niya. Ito'y ang kadakilaan sa kalangitan, hindi dito sa lupa. Ito ay ang paraan ng paghihirap, hindi ng saya, hindi ng sarap. Kaya nga sabi niya dito, mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? In other words, kakayanin niyo ba yung sakripisyong gagawin ko? And then, sasabihin sa atin ni Prophet Isaiah kung paano ito hinarap ng Panginoon para sa atin. He offered His life. Hindi siya biktima. May choice siya. Hindi siya napilitan. Hindi siya napasubo lang. John 10:18, ang sabi ng Panginoon, "No one takes my life from me. I lay it down of my own accord." So dito nagkakaroon ng mas magandang halaga, kabuluhan, ang paghihirap na hinarap ng Panginoon para sa atin. He willingly suffered for us, offered His life for us. So hindi lamang ito pagharap sa paghihirap. Ito rin ay bukal sa loob na pagharap sa paghihirap. Yung sinasabi ng Panginoon sa atin, "If you want to follow me, take up your cross, deny yourself and follow me." Dapat bukal sa loob natin yan upang maging makabuluhan ang pagsunod na yan.
Kaya ba natin yan? Marami sa atin ang amen ngayon hanggat walang problemang naranasan. Pero pag nagkaroon na, ayun, naguhurumintado na, nagre-reklamo na. Sinasabi na, yung palasak na sinasabi ng marami, wala naman akong inaargabyadong tao. Papakabuti naman ako, nagsisimba naman ako. Bakit hinayaan ng Diyos na mangyari ito? Para bang ang paghihirap ay dapat maging exclusive lang talaga sa nagpapakasama. Kapatid, tandaan natin, ang Panginoon, ang pinakamabuti, ang pinakabanal. Pero kahit siya nakaranas ng hindi lang isa kundi napakaraming paghihirap, pero malugod niya yon na tinanggap para sa ating lahat. Tanggapin natin ang realidad na kasama sa buhay natin ng paghihirap. At mas lalo nating tanggapin ang realidad na kasama sa pagsunod natin kay Kristo ang paghihirap. Kapag tayo sumusunod sa Kanya, sumasalubong tayo, pasalungat sa agos ng mundo, God's ways are not like man's ways. His thoughts are not like our thoughts. Siguradong makaka-encounter tayo ng problema kapag tayo sumusunod kay Kristo. At kapag tayo sumusunod kay Kristo, di ba, kahit hindi natin problema, kahit hindi natin krus, katulad ng ginawa niya, hindi kanya yung krus na niyakap niya. Kapag tayo sumusunod kay Kristo, kapag tayo nagmamahal, mas magkakaroon tayo ng krus. Kasama yun. So tanggapin na po natin yun. In fact, dapat pa nga tayong nagtataka. Kapag everything is very fine na, wala nang problema, baka hindi na tayo sumusunod sa Kanya. Hindi ko naman sinasabing maghanap tayo ng problema, gumawa tayo ng problema. Ang sinasabi ko, baka naman may mga kapwa-tao o tayo sa paligid nating may problema na dapat nating tulungan sa kanilang problema. Hindi ko naman sinasabi na tanggapin na lang ang problema na parang wala na tayong pag-asa, wala na tayong choice, kasubuan na lang. No! Sapagkat sinasabi sa ating unang pagbasa, pagkatapos ng pagdurusa, nandun ang ligaya. Besides, sasabihin ng Book of Lamentation para sa atin, chapter 3:31, ayaw ng Diyos na nakakikita tayong nahihirapan. And so, kung i-connecta po natin sa ating ikalawang pagbasa yan, naranasan ni Jesus ang mga paghihirap sa mundong ito. Kaya nararanasan niya, nararamdaman niya kapag naghihirap tayo. At hindi yun maaatim ng Panginoon na tayo'y naghihirap. Ayaw niya yun. Hence, kung i-allow man niya na makaranas tayo ng paghihirap, yun ay dahil meron siyang magandang ginagawa o binabalak. Lagi natin yung tatandaan. Para kapag nakaranas tayo ng paghihirap, mas madali at mas bukal sa loob nating matanggap. Alam po ninyo, hanggang ngayon, niisip ko, actually medyo natanggap ko na ito, na hindi ganong para sa akin okay yung sermon ko. Hindi ko medyo matanggap, lalo na kanina, 3 a.m. naghahanda pa rin ako. Hindi ko pa ma-organize yung thoughts ko. Kasi 2 araw ako nagdarasal, 2 araw ako nag-sacrifice, 2 araw ako nagninilay. Wala akong maisip talaga. At ngayon, ako'y nakaisip kahit pa paano. Di ba, hindi naman masyadong kwela. Walang masyadong enerhiya. Walang ganong touching na istorya. Baka nga wala pang pandiin yung mababagabag ang ating konsensya.
Ang lakas ng temptation para sa akin, Lord, tanungin siya, bakit wala akong sermon? Bakit wala akong maisip na magandang inspiration? Bakit? Palagi ko, nasa state of grace naman ako, nagdadasal naman ako. Puyat na po ako. But then naisip ko, hindi ito iaalaw ng Panginoon kung wala siyang magandang nilalayon. Maaring hindi niya ako bigyan ng inspiration para sa isang powerful na sermon, pero I took it. Meron siyang magandang binibigay sa aking lesson. Lalo na kanina, yung second mass ko, wala pa talaga ako maisip eh. So medyo mababa yung energy ko. Kasi nga, hindi ganong maganda yung sermon ko. He convicted me and told me, ano ngayon? So sermon lang talaga? Bakit? Ang misa ba tungkol lang sa sermon mo? At paano kung wala ka na talagang energy, wala ka ng boses, mahina na, matanda ka na, malulungkot ka na lang? Yun lang ba ang pagkapari mo? Talaga, nakonsensya ako kanina. Sorry, sabi ko, sorry. Mga kapatid, ulitin ko, ialaw man ng Panginoon ang mga hindi magandang sitwasyon kung sumusunod naman tayo sa Kanya lalong-lalo na maniwala tayo, may magandang balakin siya. Ito rin yung sabi ko kagabi sa kinausap ko over the phone dahil nung December lang, last year, namatay yung kanyang kabiyak. Kagabi, nag-aagaw buhay habang kausap ko siya hanggang sa mamatay na yung kanyang kaisa-isang anak. Sabi ko sa kanya, Brad, hindi ko rin masagot eh. Pero sigurado ko, naging mabait ang Diyos sa iyo. Kaya ka nga umiiyak eh. Dahil masakit sa iyo pagkawala ng asawa at anak mo eh. So sila, ang isa sa malaking batayan para sabihin ko sa iyo, naging mabuti ang Diyos sa iyo. Kung naging mabuti ang Diyos sa iyo, nang nandyan sila, walang dahilan para hindi na maging mabuti ang Diyos sa iyo ngayon na physically ay wala na ngayong mag-ina. Dahil ang Diyos ay hindi naman nagpapago. Kapatid, Father, pilitin mong sabihin, ano po yun? Lord, salamat. Salamat. Pilitin mong ikaw ay magpasalamat at paniwalaan mo na hindi iaalaw ng Panginoon ito kung wala siyang magandang maidudulot sa iyo. Sabihin niyo siguro, Father, ano pa bang magandang katumbas nung anak niya at asawa niya? Meron pa at mas matindi pa. Ito yung tayo ay makaisa niya. Tayo ay mas maging very close sa Kanya. Yun ang pinakamahalagang biyaya. Kaya nga sabi niya, anong mapapala mo? Makamtan mo man ang buong mundo kung ang kapalit naman ito ay yung buhay mo. Anong mapapala mo kung mahal na mahal ka ng asawa mo, mahal na mahal mo ang asawa mo, pero wala naman ako sa puso mo. Kaya nga sabi ng Panginoon, mahalin ang magulang, mahalin ang anak, mahalin ang kapwa, pero dapat una siya. Kung papaanong ginawa ng Diyos ang lahat para tayo ay makaisa niya at para tayo ay masagip niya, gagawin din niya ang lahat hanggang ngayon para mas magkaroon ng katuparan yon. Sukdo lang, hindi niya ibigay sa atin ang ating gusto. Sukdo lang, kunin niya sa atin ang mga tao na pinakamahalaga sa atin upang masigurado lamang niya at matulungan tayo na siya ang maging pinakauna sa buhay natin. Sana, anuman ang mga problemang maranasan, lagi nating tandaan, muli, hindi iaalaw ng Panginoon yan kung wala siyang magandang dahilan. Ito sana mga kapatid, ang ating ipagdasal sa ating banal na pagdiriwang upang
Kapag dumating na ang mga problema, hindi ko sinasabing sakaling dumating. Sabi ko, kapag dumating na, kasi darating at darating, malugod natin itong tanggapin. Dahil naniniwala tayo, hindi tayo pababayaan ng Panginoon natin at laging may kapalit ito na para sa lalong ikabubuti natin. Ultimately, na tayo magkaroon ng mas malalim na relasyon sa Panginoon natin. Kaya, huwag mawawala ng pag-asa, lalo tigit huwag magagalit sa Diyos. Pagtiwalaan natin siya sa halip ng lubos. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringin ng Diyos ang samo ko. kung ako'y magtatapat, Kung ako'y sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko. ng Diyos Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo po ako na mas lalo pang kumapit sa iyo kapag may mga problema na sa buhay ko. Huwag nawa akong mahatak ng diablo sa pagdududa, sa pagkwestiyon sa kalooban mo at sa kabutihan mo, sapagkat hindi naman talaga ito nagbabago. Mahal mo ko noon, mahal mo rin ako ngayon. At walang dahilan para hindi mo na ako mahalin sa mga darating na panahon. Hindi mawawala ang problema, pero mas lalong hindi mawawala ang iyong grasya. Ang problema hanggang dito lang, ang grasya mo hanggang sa walang hanggan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan. Sapagkat mahal ka ng Diyos, pakatandaan mo yun. Kasi hindi nagbabago yun. God is the same yesterday, today, and forever. Mas lalo ka pa nga niyang pagpaparamdaman ng pagmamahal. Kapag kailangan mo ang kanyang pagmamahal, magtiwala ka, kapatid, hindi nagbabago ang Diyos. Kung lalapit kay Jesus, papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat.
nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, nilibing, nanaok sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguling, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Panginoon, nawa ay tanggapin sa iyong mga kamay itong paghain sa iyong kapurihan at dakilang kabanalan. Handog ng iyong sambayanang manang. Butil ng trigo na bunga ng pagsisikap, kaloob namin sa iyo, handog na ganap. Tinapay ng buhay, pagkain dalisay, sa iyong alala, siya naming alay. Panginoon, nawa ay tanggapin sa iyong mga kamay itong paghain sa iyong kapulian at dakilang kabanalan. Handog ng iyong sambayanang manang. Krus ng umas na bunga ng paggawa, iyong tanggapin, marapatin nawa. Alak ng kaligtasan, inuming walang hanggan, sa iyong kamatayan, tinubos kaming tanan. Panginoon, nawa ay tanggapin sa iyong mga kamay itong paghain sa iyong kapulihan at dakilang kabanalan. Handog ng iyong sambayanang manang. Amin nawa'y maging karapat-dapat sa paghahandog na aming ginaganap. Iyong sanang tanggapin, nawa'y kalugdan, awa at pag-ibig, nawa'y makamtan. Panginoon, nawa ay tanggapin sa iyong
sambayan ng banal. Kalakip ng aming mga bangkandong, ang pasasalamat sa Diyos ay lubos sa pagkilala kay Maria ay ipinagkaloob, bunga ng kanyang bukal na pagsunod. Panginoon, nawa ay tanggapin sa iyong mga kamay itong paghahain sa iyong kapulian at dakilang kabanalan. Handog ng iyong sambayanan banal. Panginoon, nawa ay tanggapin sa iyong mga kamay itong pagkain sa iyong kapurihan at dakilang kabanalan. Handog ng iyong sambayanan banal. Handog ng iyong sambayanan banal. Pagkalay namin sana'y kalugdan mo, isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sa gisag na bigay mong kaligtasan. Pakinggan mo kami, mapagkalingang Diyos. Itulot ang sarili namin laging maihandog sa banal mong abad ngayon. Amin ang ginaganap. Pagkalay namin sana'y kalugdan mo, isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sa gisag na bigay mong kaligtasan. Pakinggan mo kami, sa yaman ay kapos. Gawing karapat dapat bunga ng pagpapagod sa banal na pagtitipon, pag-ibig ng tugon. Pagkalay namin sana'y kalugdan mo, isang bayan na
umasa, sumasamat nagmamahal sa'yo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamat nagmamahal sa'yo. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay, upang kami dalisay ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo din. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaan sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami pa rin naman na yung pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagkisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala na parito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko at tahimik nating alalahanin ang mga minamahal nating yumao. Kasama si Nan Joyce, Monsignor Rani, Eliseo,
Benjamin, Nelly, Miguel Arsenio, Sergio, Celito Persico, Diyos. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inilig namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan ko. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanaya. Panginoon, hindi ako rapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Buhay ngayon sa amin ang paghamon, maging ilaw sa ating panahon. O Ama, sa iyo dumudulog ngayon ang bayan mong hinirang at sa ngalan mo'y nagkatipon. Dakila ka, O Panginoon. Dakila rin ang iyong pag-ibig na handog. Dakila ka pagkat sa araw na ito, tinawag mo kami upang maging anak mo. Dakila ka, O Panginoon. Dakila rin ang iyong pag-ibig na handog. Dakila ka pagkat sa araw na ito, tinawag mo kami upang maging anak mo. Salamat sa iyo, aking Ama. Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa buntong mong anak. Salamat
sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggan pasasalamat. At sa iyo'y aming sasambihin. Mag-insawling sandali ng aming buhay. Pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat sa buhay kong ito. Salamat at ako'y iyong binago. Salamat sa walang hanggang pag-ibig mo. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. At sa iyo'y aming sasabitin. Mag-insawling sandali ng aming buhay. Pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mo sa aming banal na pakikinabang kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin mo, O Mahal na Birhen ng Lazaret, Ina ng Pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ikaw ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busila. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuri mo kaming mga tunay mong anak, kaya't ninais mong nisay, huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, aming inang liyak, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwatian ng Diyos sa may tuluyang matupad, siya nawa. Mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa lagi inyong pagtulong. Salamat po sa mga hindi natin nakakasama pero nagpapadala ng tulong through our GCash and bank account, sa mga nag-aali ng alkansya, sa pag-share ng ating mga life masses. Maraming salamat po dahil sa inyo na maintain po natin ang simbahan. Nakapag-promote tayo ng devotion sa Our Lady of Lazaret at nakatutulong din tayo sa iba't ibang mga simbahan. Right now, ipapagawa po tayo ng mga chapels. Nasa labas po uli yung humihingi sa atin ng tulong for liver transplant ng anak niya. Tangkilikin po sana natin yung mga produktong binibenta niya. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mary, Mother of the Lord,
sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears slip in our minds and hearts as once they fell at last.